kwento ng pag-asa at kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nandito na si Papa Buloy! Si Papa Buloy! Barangay FM! Oras natin mga puso, mga kabarangay. Ngayon ay 12:18 na po ng tanghali. Isang bansa, isang barangay. Sabay-sabay po nating pag-usapan at pakinggan ang kwento ng ating kabarangay dito po sa ating programang Barangay Love Stories. And syempre daw po yung mga kasama, the Prince of Radio, the Lover Boy, Papa Buloy, mga puso, mga barangay. Nagpapaalam pagdarasal, huwag na huwag kakalimutan. And syempre kasama rin po natin si Papa Dudot, pati ang mga kwento ng ating kabarangay ngayong araw po. Nako, ang storya natin sigurado ako maraming makakarelate. Kayo po pa mga puso, mga barangay. Alam naman kasi natin na kapag nagmamahal tayo, lahat ginagawa natin, lahat binibigay natin. Yung kahit na nasasaktan na tayo, yung kahit na nahihirapan na tayo, hindi pa rin tayo sumusuko. Kumbaga dahil sa sobrang pagmamahal natin dun sa tao, hindi pa rin natin siya maiwan-iwan kahit na nasasaktan at kahit nahihirapan na tayo. Diyan po iikot ang storya natin ngayong araw mga puso. So eto na, papakinggan na po natin ang unang bahagi ng ating kwento dito po sa ating programang Barangay Love Stories. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kung ang apoy ay lagi mong nilalaro, handa ka dapat mapaso dahil sa larong ito, walang nananalo. Laging talo. Dear Papa Dudut, kumusta? Alam mo Papa Dudut, halos 1 taon ko na rin pong sinusubaybayan ang programa mo. Akala ko nung una ay hindi ako makukumbinse na subaybayan ito. Pero iba pala ang epekto kapag nakikinig na sa mga kwento ng buhay ng ibang tao. Bukod sa nakakalibang na ay nakakapulot pa ng mga lesson na pwedeng tandaan. Kaya naman di na ako nagdalawang isipan na sumulat na rin at ipadala sa inyo ang kwento ko. Pero Papa Dudut, medyo sensitibo po ito, kaya katulad ng karamihan ay hihingin ko po na sana'y ibahin ninyo ang pangalan ko, pati na rin ang ibang tao na bahagi ng kwento kong ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jayan. Nakapag-aral, may magandang trabaho at galing din naman sa magandang pamilya. May ilan na rin akong naging boyfriend at lahat sila ay masasabi ko namang minahal ko talaga. May mga kanya-kanya nga lang dahilan kung bakit kami hindi nagtagal at nauwi sa hiwalayan. Kaya naman nang magka-boyfriend ako na tawagin na lang natin sa pangalang Rodel. Talagang tiniis at ginawa ko ang lahat. Wag lang siyang mawala sa akin, Papa Dudut. Una, dahil mahal ko siya. At pangalawa ay takot akong tumandang dalaga dahil lumilipas ang panahon sa buhay ko pero walang nagtatagal na relasyon. Kaya kahit anong handa ko noong gawin ay alang-alang yon sa pagmamahal ko kay Rodel at para alagaan ang relasyon namin. At sa lahat ng pagsasakripisyo ko, may isang tao na tutol dito. At siya ay ang kaibigan kong si Cheche. Uy, Jayan! Kamusta na kayo ni Rodel? Okay lang. Minsan nga lang masyadong nagiging busy sa kanya-kanya naming buhay. Minsan nagkakatampuhan, minsan hindi nagpaparamdam man lang kahit sa... Okay ba yun? Parang puro negative ang naririnig ko sa'yo ah. Okay kami dahil kami pa kung di na kami okay, di sana noon pa kami hiwalay. Alam mo, kaibigan kita, Jayan. Kaya pasensya na ha. Pero alam mo, di porket di kayo naghihiwalay, okay kayo. Sinasabihan pa rin naman niya ako ng I love you Ako rin naman, kaya ko pa rin sabihin sa kanya na I love you too. Hinahalikan pa rin naman niya ako.
Kapag may time para mamasyal kami, hinahawakan pa rin naman niya yung kamay ko habang naglalakad kami sa mall. Kapag nanonood ng sine, nakaakbay pa rin naman siya sa akin. Yun ba ang basihan mo ng pagiging okay? Alam mo, Cheche, mas okay na sa akin na ganun kami. Kaysa maulit na naman na maghiwalay kami. Mas mahirap yun para sa akin. Kahit na alam mong nanlalamig na siya sa'yo at may... At may ano? Cheyan, wag na tayong magbulahan pa. Best friend mo ko, kaya please, wag ka nang magtago sa akin. Ano naman ang itatago ko sa'yo eh? Parang bukas na libro na ang buhay ko. Lahat ng pasikot-sikot alam mo. Eh sino si Dina? Ha? Si Dina? Sino siya? Wala akong kilalang Dina. Yung totoo. Wala nga. Kaya pala galit na galit ka sa message mo kay Rodel na sa akin mo na ipadala. Kailan? Kahapon. Ayaw mo maniwala? Teka ha, nandito pa sa cellphone ko yung message mo. Hanapin ko lang. Teka ha. Ito, babasahin ko sa'yo ha. Rodel, kaya kong tiisin ang lahat kahit mahirap sa akin na bihira tayo magkita. Kahit na mas marami kang oras sa ibang bagay kesa sa akin. Okay lang basta alam ko na ako lang. Pero para malaman ko na may kahati ako at si Dina pa, parang sobrang sakit naman na yata nun para sa akin. Sana kung di mo ko kayang respetuhin bilang girlfriend mo, respetuhin mo na lang ako bilang babae. O ano, Jayan? Cheche, hindi ko kasi kayang mawala pa uli sa akin si Rodel eh. Hindi ko kakayanin na maghiwalay uli kami. Kaya sinusubukan ko na lang siyang daanin sa ganoon, baka sakaling makonsensya at matauhan. Hindi lang 2 beses kanyang niloko, Jayan. Ano ka ba? Mahal ko siya eh. Kaya okay lang na magpakatanga ka? Patayin mo na sa katawan mo ang pagiging Maria Clara. Gisingin mo ang tulog na Gabriela Silang dyan sa pagkatao mo. Hindi lang si Rodel ang lalaki. Makakatagpo ka rin ng iba. Di man tulad niya pero higit pa sa inaasahan mo. Kaya ko pa, Cheche. Kaya ko pa. Ay, ikaw ang bahala. Hawak mo pa rin ang emosyon mo. Ako, kaibigan lang na nagpapaalala sa'yo. Parang nanay ko na akong umasta si Cheche sa tuwing mababalitaan niya na nahihirapan at nadedehado ako sa relasyon namin ni Rodel. Kung sa bagay may katwiran naman talaga ang kaibigan ko, Papa Dudut. Pero babae ako na nagmamahal ng sobra. Handang magpakatanga at magdusa, huwag lang maputol ang tali na nag-uugnay sa amin ni Rodel. Hindi naman sa parang mauubusan ako ng lalaki, Papa Dudut. Alam kong maraming lalaki pero konti lang siguro ang tulad niya o pwedeng nag-iisa lang talaga siya. Pwedeng maraming mas nakakahigit sa kanya. Yung tipong mamahalin talaga ako. Pero gano'n naman ang pagmamahal, hindi ba? Hindi mahalaga kung lagi kang masaya, ang importante ay nakakaramdam ka ng kakaiba na hindi kayang ipaliwanag ng salita. At para sa akin, yon ang love. Naging masaya naman ako sa piling ni Rodel, Papa Dudut. Ipokrita naman ako kung sasabihin kong walang nangyayari sa amin sa loob ng kwarto. Pero higit pa roon ang nakapagpapasaya sa akin. Yon ang katotohanan na may kasama ako at kasalo sa buhay. Ang iniisip ko na lang lagi kapag hindi kami nagiging okay ay wala namang perpektong relasyon. May mga kakulangan talaga. At pwedeng hindi rin naman nararamdaman ng iba ang kung ano ang meron kami ni Rodel na nakapagpapasaya sa amin. Na pwedeng wala naman sa relasyon nila. Marami akong hinahanap na sana ay gawin ni Rodel para sa akin, Papa Dudut. Pero lalo lang akong masasaktan kapag iniisip ko yon. Kaya para wala nang pagtatalo pa ay pinipilit ko na lamang siyang unawain sa abot ng aking makakaya. Lalo na sa mga oras na sana ay nasa tabi ko siya.
Cheche, ikaw pala. Ano ba yung itsura mo? Pasok ka? Ano bang nangyari sa'yo? Halos 1 linggo ka nang di pumapasok. Akala ko naman simpleng lagnat lang yan. Ang kaso lang to. Oh, wala man lang laman tong ref mo. Anong kinakain mo? Delata at noodles. Paano ka lalakas kung puro ganyan lang ang kinakain mo? Di ba dumadalaw sa'yo si Rodel? Hindi eh. Busy siguro. Alam ba niyang may sakit ka? Oo, sinabi ko na sa kanya nung isang araw na may lagnat ako. Anong sabi sa'yo? Tinawagan naman niya ako sa cellphone. At sabi niya magpagaling daw ako. Tapos? Yun. Busy sa trabaho eh. Out of town yata siya this week. O ito, kumain ka. May dala akong ulam at kanin. Kainin mo na rin tong prutas na dala ko. Hanggang ngayon ba, di ka pa rin natatauhan dyan sa boyfriend mong parang punong walang lilim? Cheche, huwag ngayon masama ang pakiramdam ko. Masama o hindi ang pakiramdam mo, iisa naman ang sinasagot mo. Nagmamahal ka ng maling tao, Jayan. Sayang ang panahon. Anong gusto mong gawin ko? Hiwalayan ko? Oo, para naman umayos ang buhay mo. Mas mahihirapan ako kapag naghiwalay kami ni Rodel. Ano bang meron yang Rodel na yan at di mo mabitiwan? Di ko alam. Eh bakit ikaw? Sa tinagal-tagal nating magkakilala, wala ka pang pinapakilalang boyfriend mo. Huwag mong ibaling sa akin ang usapan. Tibu ka ba o man-hater lang talaga? Dahil masaya ako sa pagiging single. Hawak kong oras ko. Kailangan mo munang matutong maging masaya sa buhay mo bago ka maging masaya kasama ang iba. Parang sinabi mo namang hindi ako masaya sa buhay ko. Dahil naghahanap ka pa ng kasiyahan sa ibang tao. Diyan sa Rodel na yan, na imbis na pasayahin ka, kabaliktaran ang binibigay sa'yo. Teka nga, ihahanda ko yung mesa at sabay na tayong kumain. Cheche, salamat ha. Hiwalayan mo na yung Rodel at may irereto ako sa'yo. Minsan, Papa Dudut, parang gusto ko na ring sumunod sa mga ipinapayo sa akin ni Cheche. Minsan kasi parang nauuntog na ako at nakikita ko na ang katotohanan na one-way lang ang relasyon naming dalawa ni Rodel. Na ako lang ang nagbibigay at siya ay tanggap lang ng tanggap. Nasabi ko tuloy, Papa Dudut, sa sarili ko na dati na hindi man ako naging swerte sa karelasyon, binayaan naman ako ng kaibigan na katulad ni Cheche na handang dumamay sa akin sa oras ng pangangailangan ko. Kaya tuloy may pagkakataon na napaghihinalaan ko na siya na tibo or tomboy dahil sobrang pag-aalaga ang natatanggap ko mula sa kanya. Parang siya ang bumabawi sa lahat ng kakulangan ni Rodel at sa kanya ko nararamdaman na importante pala ako at dapat akong pahalagahan. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko rin maisip kung paano ang magiging buhay ko kung mawawala si Cheche sa akin. Para kasing napakahirap na makahanap ng isang tao na sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Yung alam mong kaibigan mo talaga at hindi yung nandyan lang kapag may kailangan sa'yo. Yun nga lang, may kontra rin lagi sa desisyon ko, lalo na pagdating sa usaping puso at relasyon. Siguro mas nakikita niya ang mas tama para sa akin dahil nabubulag ako sa pagmamahal, Papa Dudut. Si Cheche ang nagsisilbi ko minsang mata para makita mga bagay na ayaw kong tignan. Masakit siyang magsalita pero alam kong isa siyang tunay na kaibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Up to 12 hours long-lasting bisa sa paulit-ulit na pain. San Miguel flavored beer, make life refreshingly sweet. Drink responsibly. Oras natin mga puso, mga barangay, 12:45 na po ng tanghali. Eto pa rin po ang ating programang Barangay Love Stories. Grabe no? Mga barangay, yung nangyari kay Jayan, mga puso, mga barangay. Alam nyo, naranasan ko yung naranasan ni Jayan kasi ganun din ako pag nagmahal. Todo bigay din ako. Wala na akong pakialam kung nasasaktan na ako, kung napapabayaan ko ng sarili ko. Importante, wag lang siya mawala sa akin. Kumakapit pa rin ako kahit wala silang pagmamahal na binibigay sa akin. Kasi
Parang feeling ko ako si Jayan, no? Lahat na lang, di ba? Totoo nga mga barangay. Ganun naman kasi lahat mga barangay natin, karamihan sa mga barangay natin na nagmamahal, di ba? Wala na silang pakialam eh. Basta nararamdaman nila yung pagmamahal kahit na masaktan sila, kahit na nalugmok na sila, kahit na napababayaan na sila, nababaliwala sila ng mga taong minamahal na nila, eh nandun pa rin sila, nakastay pa rin. Dahil ayaw nila mawala yung taong mahal nila na hindi sila mahal. Ang tanong mga barangay, matatauhan na kaya itong si Jayan dahil sa kapapangaral ng kanyang kaibigang si Cheche? Or hindi pa rin? Magpapakatanga pa rin siya sa pag-ibig? Eto na po mga puso mga barangay, pakinggan na po natin ang ikalawang bahagi ng ating storya dito po sa ating programang Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Papadudot maraming buwan pa ang lumipas, walang pagbabago kay Rodel. Kung meron man, yon ay ang paglala niya at halos parang ka-textmate ko na lamang siya dahil bihira kaming magkita. Si Cheche naman ay tuloy ang pangungumbinsi sa akin na hiwalayan ko na si Rodel dahil may mas nararapat daw sa akin na malayong malayo sa lalaking pinili ko. Sa paulit-ulit na pinagmumukha akong tanga ni Rodel at sa pagbabaliwala niya sa akin ay nasagad din ako, Papa Dudut. At ang mga pangungulit ni Cheche na pakikipag-break ko ay biglang parang naging musika sa tenga ko. Kaya bigla akong nag-decide na tapusin na kung ano man ang meron sa amin. Masakit kung masakit, Papa Dudut, pero nakadagdag pa sa kirot nang makita ko si Rodel na parang nabunutan pa ng tinik nang makipaghiwalay ako sa kanya. Pumayag kaagad siya. Ilang linggo ko din yung iniyakan pero kailangan kong bumangon. Kailangan kong matuto at kailangan kong harapin na kung ano man ang dumating na pangyayaring ito sa buhay ko. Buti naman natatauhan ka na talaga, no? Saan? Sa buhay mo dyan sa Rodel na yan. Parang ang dating nga siya ang nakipag-iwalay sa akin eh. Parang ako lang ang nagsabi na tama na. Parang hinintay lang niya ako. Ikaw man o siya ang nakipaghiwalay, ang mahalaga wala na kayo. Jayan, alam ko, 1 buwan ka palang walang boyfriend. Walang masama kung explore mo ang paligid kasama ang ibang tao. Bakit ba kumpiyansang-kumpiyansa ka na magugustuhan ko rin yung irereto mo? Kaibigan ko to. Parehas kaming tubong Ilocos. Kami yung galing sa simpleng buhay na pamilya na nag-aral sa Maynila at nakipagsapalaran para umasenso. Sinuwerte naman na pinalad kami. Nagtayo kami ng parang organization sa Ilocos na lahat ng naging successful sa buhay ay tutulong para sa iba pa naming kababayan na nangangailangan din ng tulong. At si Miko, ang lalaking para sa'yo. Maniwala ka. Bahala na. Mahirap pag-aralan na gustuhin ng isang tao kung hindi mo talaga gusto. Maniwala ka sa akin. Bigyan mo lang siya ng chance. Ay, ito. Tumatawag na. Hello, Miko? Oo, nandito na kami. Hindi naman. Mga 10 minutes. San ka? Okay. Kita na kita. Tatayo ako, ha? Kita mo na ako? Okay, bye. Diyan na siya, Jayan. Relax lang. Okay siya. Trust me. Sino dyan? Naka-white na polo. Yung may bow tie? Sira, waiter yun eh. Ayun yung nakasalamin na matangkad. Tall, dark, and dark, ha? Titigan mo. Kahit maitim yan, gwapo yan. Ayan na, malapit na. Hi, Cheche. Sorry late Nakakahiya. Pasensya na Okay lang, upo ka muna. Jayan, siya yung friend ko na kinukwento ko sa'yo. Si Miko. Miko, si Jayan.
Finally, nagkita rin tayo. Daming kwento ni Cheche tungkol sa'yo eh. Hanggang ngayon pala, madaldal pa rin tong kaibigan natin. Excuse lang ha, CR lang ako. Bilisan mo. Oo, sandali lang ako. Relax, harmless yang si Miko. Jayan, Okay ka lang? hindi lang kasi ako sanay na humarap sa isang babae na hindi ko pa masyadong kakilala. I'm Jayan, 32 years old, psychology graduate at nagtatrabaho ngayon sa HR ng isang office sa Quezon City. Hindi ako pihigan sa pagkain at walang allergy. Ikaw? May allergy ako sa hipon. At? Yun lang naman ang allergy ko. Ibig kong sabihin, ano pa ang masasabi mo tungkol sa sarili mo? Laki akong probinsya. Galing sa di mayamang pamilya. Nakapagtapos ng architecture at nagtrabaho na dito sa Maynila. Simpleng pamumuhay lang ang gusto ko. Madalas iwan ang nagiging girlfriend. Corny daw kasi ako eh. Dahil na rin siguro, dala ko pa rin ang pagiging probinsyano. Yan magkakilala na tayo. Naiilang ka pa rin ba? Ang galing. Alin ang magaling? Galing ni Cheche dahil nakagawa siya ng paraan para pagtagpuin tayo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko naman na alam mo kung ano ang dahilan at kung bakit ipinakilala tayo ni Cheche sa isa't isa. Pero hindi ako nagmamadali. Sana lang mabigyan mo ako ng pagkakataon. Tingnan natin. O diba, sabi ko sa inyo, sandali lang ako eh. Mukhang naistorbo ko yata kayo. Gusto niyo sa CR na lang muna ako? Upo ka na nga dito para maka-order na tayo. Masyado mang maaga, Papa Dudut, para muli kong buksan ang pinto ng puso ko pero ginawa ko na rin. Hindi ko na sinunod ang 3-month rule sa pakikipag-break na kailangang lumipas muna ang 3 buwan bago magpaligaw o manligaw o pumasok sa panibagong relasyon. Sinabi ko kasi sa sarili ko noong mga panahong yon na parang higit pa sa 3 buwan na wala akong boyfriend dahil kahit noong kami pa ni Rodel ay parang wala naman akong karelasyon. Isa pa bakit ko ibuburo ang sarili ko sa isang sitwasyon na walang ibang magiging talo kundi ako lamang. Nang makilala ko si Miko ay parang biglang nagiba ang pananaw ko sa pakikipagrelasyon. Mas gumana ang utak ko kesa sa puso. Nag-isip ako at hindi ako masyadong ginamit ang emosyon. Sinabi ko sa sarili ko na lahat naman mapag-aaralan, matututunan. Hindi man madali pero walang masama kung susubukan ko. Kaya sumugal ako kay Miko, Papa Dudut, nagpaligaw ako at doon ko naramdaman ang isang panunuyo na hindi ko naramdaman kay Rodel. Naramdaman kong muli, Papa Dudut, na babae pala ako na may karapatang alagaan at mahalin ng totoo. Kung si Miko nga ang talagang para sa akin ay ayos na rin dahil una, sigurado na ako sa future ko at pangalawa ay hindi ako tatandang dalaga. Sapat na dahilan na yon para kalimutan ko ang mga dati kong nakarelasyon. Tulad ng ibang nanliligaw ay naghintay din siya ng kasagutan mula sa kanyang pinagbubuhusan ng panahon. Kaya magpapakipot pa ba ako? Kung siya na talaga ang ibinigay ng langit sa akin para bumawi sa lahat ng mga dati kong pagsasakripisyo, sino ba naman ako para tumanggi? Hindi naman ganong kahaba ang buhok ko para mag-inarte pa. Sa madaling salita, Papa Dudut, ay naging kami na nga po ni Miko. Masaya ako sa piling ni Miko, lalo kong nakita ang pagiging responsable niya at masipag. Lagi siyang may panahon sa kanyang pamilya at para sa akin. Sa kabila ng pagiging busy niya sa kanyang trabaho ay lagi pa rin siyang nakakakuha ng time para mag-enjoy na kasama ko. Nasabi ko na nga sa sarili ko na kung boyfriend pa lang ay okay na siya. Lalo na siguro kapag naging asawa. Habang tumatagal ay minamahal ko na siya ng sobra. Higit pa sa kung ano ang nararamdaman ko sa mga nakarelasyon ko noon. At ang lahat ng iyon ay dahil sa kaibigan kong si Cheche na naging tulay at naging dahilan kung bakit ako naging masaya sa piling ni Miko.
Tara na, Jayan. Lunch na tayo. Jeje, thank you Saan? Sa mga advice mo sa akin dati at pagpapakilala sa akin kay Miko. Hindi ka dapat magpasalamat, no? Masaya ako dahil nakikita ko namang masaya kayo. Di ko nga akalain na matutuloy sa simbahan ng lahat eh. Kala ko okay na kayo sa pagiging magjowa lang. Tama ka. Iba si Miko. Good provider siya. Mapagmahal, hindi nagsusugal. Pero ano? Pero sa 5 months naming mag-asawa, may napapansin ako sa kanyang kakaiba. Ano yun? Para kasing madalas siyang gabihin. Pero wala naman sa opisina. Madalas niyang dahilan on-site daw sila kaya ginagabi siya at hindi pumipirme sa office. Minsan may mga out-of-town trip din siya na halos 3 araw bago umuwi. Oh, ano naman ang iniisip mo? Hindi kaya bukod sa akin, may iba pa siya? Baka naman busy lang talaga siya sa trabaho. Sana. Kasi ang hirap lalo ngayon kapag nagkataon. Kasi kasal na kami eh. Hindi tulad kung boyfriend ko siya, pwede uling mauwi sa hiwalayan. Mahirap nang magtiis at magpakatanga. Nakakadala. Ang isipin mo na lang, kasal na kayo at ikaw ang pinili niya. Ikaw na nga nagsabi sa akin na okay si Miko, di ba? Pero may isa pa akong problema. Ano yun? Sobrang liit ng mundo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba may kapatid na babae si Miko na nakatira sa amin? O ano naman? Nakita ko siya nung isang gabi. Hinatid siya ng nakakotse. O ano naman ang problema ron? Nung bumaba yung lalaki sa kotse, nakita ko habang nakasilip ako sa bintana ng bahay. Nakita ko si Rodel. Si Rodel, Cheche. May asawa ka na, Jayan. Move on! Yun naman ang ginagawa ko eh. Pero kinabahan talaga ako. Buti na lang hindi siya pumasok sa bahay dahil hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko at kung paano ko siya haharapin kung sakali. Ang isipin mo, masaya ka sa piling ni Miko. Tapos na ang sa inyo ni Rodel. Isa pa, yung duda mo na baka may babae ang asawa mo, kalimutan mo na rin yan, okay? Basta thank you uli, ha? Oo na. Tara na, kain na tayo. Papadudod sa pagsasama namin ni Miko bilang mag-asawa ay lalo akong nakaramdam ng security para sa future ko at ng mga magiging anak namin. Pero hindi kami kaagad na biyayaan ng supling. Sabi na lang sa akin ni Miko na baka hinahayaan muna kaming ma-enjoy ang bawat isa na kami lang talaga na magkasama. Pero papadudod sa relasyon namin na kasal na, may mga maliliit na bagay akong napupuna. May nararamdaman akong pagdududa na may kinakalokohang iba ang asawa ko. Hindi ko po may paliwanag pero nararamdaman ko lang. Pero kapag nag-iisip naman ako, hindi naman siya nagpapabaya sa akin at ramdam ko naman na mahal niya talaga ako. Pilit kong nilalabanan ng hindi magandang kutob na yon, Papa Dudut. Ayokong maging dahilan yon para maapektuhan ang pagsasama namin. Ayokong maging dahilan ng selos at duda para pagsimulan ng pagtatalo. Ang tangi ko na lang pinagdarasal at hinihiling ay sana maging tapat siya sa akin bilang asawa, Papa Dudut. Barangay Love. Oras natin mga puso, mga kabarangay, ngayon ay 1:12 na po ng hapon na nagbabalik po ang programang Barangay Love Stories. Siyempre, ako pa rin po ang inyong Papa Buloy, mga puso, mga kabarangay. Grabe! Alam niyo mga barangay, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Jayan, doon kay Rodel sa kanyang boyfriend na sobrang minahal niya na kahit na sinasaktan na siya, na kahit na binabali, wala siya, hindi pa rin siya makawala-wala kasi nga mahal niya. Pero naglakas loob siya, hiniwalay niya ito. Pagkatapos ngayon, natagpuan niya si Miko na nagmamahal sa kanya at kasal na sila. Ay, Cheche, baka naman marituhan mo rin ako. Kasi katulad din ni Rodel yung ex ko, yung jowa ko. Sinasaktan lang din ako. Baka may pakilala ka sa akin, Che. Dapat sa akin pinakilala si Miko. Kaya lang mga barangay, ang tanong naman ngayon, parang nagdududa na naman itong si Jayan.
Kasi lagi daw nag-overtime itong si Miko, wala naman sa trabaho, gabi na umuwi, madaling araw, minsan 3 araw pa bago umuwi. Aba, baka meron din itong something ginagawa si Miko, mga barangay. Tapos, ang malupit pa dito, mga puso, mga barangay, yung ex ni Jayan ay jowa na ngayon ng kapatid ni Miko. Grabe kaliit ng mundo. Kasing liit ng ano, ha? Ang liit. Ala. Ano kaya magiging problem kaya nila yung mga barangay? Ano kaya mangyayari sa last part ng story natin? Eto na, mga puso, mga barangay, pakinggan na po natin ang huling bahagi ng ating kwento dito po sa ating programang Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Love Stories. Papadudot pansamantala kong hinayaan kung ano man ang nararamdaman ko. Pilit kong itinutuon ang atensyon ko sa mga positibong bagay na mas dapat kong pansinin. Mabait si Miko, masipag, walang bisyo, mahal ako. Hindi nagkukulang sa suporta, pinansyal man, material o atensyon. Okay siya at yun na lang ang sinisiksik ko sa isipan ko. Pero sa loob ko ay alam kong may mali. Alam kong may hindi tamang nangyayari kapag nakatalikod ako, kapag hindi niya ako kasama. Wala naman akong makitang ebidensya at yon ang nagpapahirap sa akin. Pinipilit ko na lang na huwag paniwalaan ang instinct na sinasabi nila na meron ang mga babae. Ayaw kong ako ang maging dahilan ng hindi namin pagiging okay. Ayaw kong ang pagiging paranoid ko ang lumason sa aming relasyon. Hindi kami pwedeng magkahiwalay at hindi ako papayag at hindi ko hahayaan yon. Cheche, hindi ka pa uuwi? Mamaya ng konti. Ikaw? May aayusin lang ako mga papel sandali tapos uwi na rin ako. Ikaw, ba't di ka pa uuwi? Wala kasi kung net ngayon sa bahay eh. Check ko lang muna email at Facebook ko. Tagal ko na rin kasing di nakakapag-check. Walang time eh. Ako nga rin eh. Hindi ko na rin na-update Facebook ko. Sobrang busy. Ay, teka lang Jayan ha. CR lang ako. Okay. Tingnan ko nga rin muna FB ko. Nasa CR pa naman si Cheche. Ay, teka, lukuin ko nga to. Lagyan ko ng status. Si Miko? Miss na kita. Ha? Ganun ba sila ka-close talaga? Teka, ma-replyan nga. Bakit mo ko miss? Send. Naku, Miko, huwag kang magkakamali ng sagot. Nag-reply. Teka. Siyempre, miss na kita dahil gusto na kita makasama uli. I love you, babe. Si Cheche at Miko? Silang dalawa? Mga walang niya. Jayan, wala palang ilaw sa banyo kaya pala... Jayan, anong ginagawa mo dyan sa PC? Kala ko kaibigan kita. Akala ko mapagkakatiwalaan ka. Kaya pala gano'n na lang pagtatakip mo kay Miko na walang ibang babae dahil ikaw pala yung babae niya? Jayan. Bakit? Ha? Bakit, Cheche? Kung gusto mo rin pala si Miko, sana hindi mo na siya nireto sa akin. Sana kayong dalawa na lang ang nagsama. Sana hindi niyo na ako niloko. Hindi ko rin kasi akalain na sa ganito mapupunta ang sitwasyon, Jayan. I'm sorry. Sorry talaga. Hindi mahirap mahalin si Miko, alam mo yan. Pero sana inisip mo naman ako. Sana isinaalang-alang mo naman ang pagiging magkaibigan natin. Respeto naman, Cheche. Respeto. Ang gagago nyo.
naman talaga siya, Jayan eh. Sayong-sayo siya, ha? Konting panahon lang naman ang nakukuha ko sa asawa mo. Puro hiram at nakaw na oras lang ang napupunta sa akin. At utang na loob ko pa sa'yo yun, ha? Na hindi mo kinukuha ang buo niyang panahon at oras? Napakawalang niya mo, Cheche. Tinuring kitang kaibigan, pero tingnan mo itong ginawa mo, ha? Para kang anay na sumisira ng bahay. Ang kaibahan lang ang sinisira mo ngayon, buhay! Jayan! Kung sinakala mo ihiwalayan ko si Miko para mapunta sa'yo, nagkakamali ka. Huwag ka mag-alala. Hindi ito makakarating sa kanya na nabisto ko panluloko nyo. Pero ako nang bahalang gumawa ng paraan para makaganti sa kaibigan mo na asawa ko. Jayan, sorry! Sorry! Nagmahalag ako! Ibabalik ko sa yung sinabi mo sa akin dati. Mali ang taong minamahal mo. Hindi dahil sa niloloko ka niya, kundi may sabit na ang lalaking kinakalantari mo. Kaibigan pala, ha? Sobrang close nyo nga siguro. Kaya kung ano-anong pinagsasaluhan nyo. Sorry, Jayan! Mauna na ako, ha? Sabihan mo si Nico na pauwi na ako para hindi ko siya maabutang magkausap kayo sa FB. Ay, teka. 1989 ka nga pala pinanganak, no? Sakto. Year of the Snake. Bagay sa'yo. Mang-aagaw. Ahas! Tama ang kutob ko, Papa Dudut. May maling nangyayari at maling-mali. Una, dahil may kinakalokohang ibang babae ang asawa ko at pangalawa ay kaibigan ko pa ang kinakalokohan niya na trumaydor sa akin. Ang sakit, Papa Dudut. Ang sakit-sakit. Hindi ko kayang pawiin ng pagmumura o pananakit ang ginawa nila sa aking pagmumukhang tanga. Walang kapatawaran para sa akin ang kasalanang pinagsaluhan ng asawa ko at ng taong itinuturing kong matalik na kaibigan. Mahirap mang kalimutan ang mga magagandang bagay na nagawa nila sa akin ay unti-unti yung nawala sa isipan ko dahil napalitan ng galit. Hindi lang galit, Papa Dudut, kundi pagkamuhi. Dagdag pa ang katotohanan na nagsasalo kami ng kaibigan ko sa iisang lalaki. Ang lalaki na hindi ko akalaing muling mananakit at magpapaiyak sa akin. Ang mahirap pa nito ay kasal na kami, Papa Dudut. Wala kong ibang naisipan noon, Papa Dudut, kundi ang maghigante. At agad na natuon ang atensyon ko kay Rodel. Kung magkakasala lang din naman ako at gagawa ako ng mali ay pipiliin ko na sa taong minsan kong minahal. At aaminin ko na may naiwan pa rin akong pagtingin para sa kanya. Hindi ako nabigo kumagat si Rodel sa gusto kong mangyari, nagkaroon kami ng tagong relasyon. Mali at bawal yon, kalokohan na may tuturing, pero masaya ako hindi dahil gumawa ako ng masama kundi dahil minsan ko namang nakapiling ang lalaking minahal ko ng sobra. Masaya ako dahil dahan akong nakakaganti kay Miko. Hindi lang sa kanya dahil damay ang kapatid niya na alam kong si Miko din ang masasaktan dahil pamilya niya ang niloloko kapag nagkaalaman. Pero Papa Dudu, totoong walang sekreto ang hindi nabubunyag. Jayan, mag-usap tayo. Tungkol saan? Sa kwarto tayo mag-usap. Pumasok ka ron! Ano ba yun? Ipinaglihi ka ba ng nanay mo sa higad? Akala ko ba wala ang allergy? Bakit kailangan mo pa ng ibang lalaki para kumamot sa'yo? Ano bang sinasabi mo? At boyfriend pa ng kapatid ko na pili mo? Ah! Si Rodel! O di sige, tutal na, bisto mo na rin naman ako. Sasabihin ko ng totoo sa'yo. Si Rodel ang boyfriend ko bago naging tayo. At nung malaman ko na siya pala ang boyfriend ng kapatid mo, natakot ako eh. Dahil lang totoo may nararamdaman pa pala ako sa kanya. Pinigil ko. Pero ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para ituloy ko kung ano man ang nararamdaman ko para kay Rodel.
Huwag mo kong gawing dahilan para pagtakpan ang pagkakamali mo. Parehas lang tayong may mali, Miko. Juanes. Wala akong alam sa sinasabi mo. Anong gusto mo? Tawagin ko si Cheche? Para magkaharap-harap na tayo dito? Babe? Tumigil ka. Akala mo hindi ko alam na may relasyon kayo ng kaibigan nating Kuno na nagmagandang loob para maging tayo? Yun pala, gusto niya lang ng may kasalo at ginamit pa niya ako. Kung ano man ang nangyari sa amin ni Cheche, wala yun. Nangyari o nangyayari? Huwag na tayo maglukuhan, Miko. Alam kong kayo pa rin ni Cheche. Ganitong buhay ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Masaya ka sa iba kahit may asawa ka na? Maghahanap din ako na magpapasaya sa akin. O edi patas lang tayo. Hihiwalay ako si Cheche. Tama na tong kalokohan natin. Ikaw ang una nagloko. Tinuruan mo ko, ginaya lang kita. Hindi ko sinabing manlalaki ka. Hindi ko rin naman sinabi mambabae ka, di ba? Pero ginawa mo pa rin. Tingnan na lang natin kung saan tayo dadalhin ng sitwasyon na to. Wala pa naman tayong anak Walang nadadamay. Gusto mo ng ganitong laro, di ba? Di sige, maglaro muna tayo. Ang unang mapaso ng mga sarili nating mga apoy, di siya ang talo. Sige na, lalabas na ako ng kwarto. Tapos na ang pag-uusap natin, di ba? Jayan! Ay, may nakalimutan nga pala ako. Ito. Quits na uli tayo. Para yan sa panloloko nyo ni Cheche sa akin. Hindi ko man gusto ang ginawa ko, Papa Dudut. Kahit na alam kong may option ako na gumawa ng tama ay mas pinili kong magkamali. Siguro dahil naipon sa dibdib ko ang lahat ng sama ng loob na dinanas ko sa mga dati kong nakarelasyon. Nagkataon naman na kay Miko pumutok kaya siya ang sumalo ng lahat. Alam ko din, Papa Dudut, na hindi sasang-ayunan ng langit ang kalokohang ginawa ko sa ngayon. Pero alam kong hindi ito sapat na dahilan, pero tao lang ako at eto ang naging kahinaan ko. Ang dami ko tuloy na realize, Papa Dudut. Mas magiging masaya talaga ako sa taong mahal ko at hindi sa taong pinag-aralan kong mahalin. Mas matatagpuan ko pala ang ligaya sa totoong pagmamahal at hindi sa mga material na pwedeng magbigay ng seguridad sa buhay. At hindi lahat ng malapit na kaibigan ay kaibigan, ha? Ang iba ay magaling magkubli para sa sarili nilang pakinabangan. Papa Dudut, hanggang ngayon ay naglalaro pa rin kami ng larong nakakapaso. Mahirap palang maglaro ng apoy at walang nananalo, laging talo. Lahat ng kilos patago, lahat ng diskarte dapat may daya at hindi pwedeng lumaban ng patas dahil ang mahina ang loob ay siyang unang bibigay. Siguro magiging okay lang kami ni Miko kapag dumating na ang takdang panahon para sa amin. Husgahan na ako ng tao pero wala namang kasi silang alam sa sitwasyon ko. Papa Dudut, wala na akong matatakbuhang kaibigan at takot na rin akong magkaroon ng malapit na kaibigan kaya sa inyo ko na lamang po na ikwento ang storya kong ito para kahit papaano ay gumaan ang dinadala ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, J.Ann. Barangay Love Stories. Oras natin mga puso, mga barangay, 1:31 na po ng hapon at yun na nga nangyari sa storya natin ngayong araw. Nako, sa tingin nyo ba mga barangay, feeling ko hindi na magkakaayos tong si Miko pati si Jayan dahil nagagantihan na sila. Alam nyo mga barangay, hindi maitatama ng isang pagkakamali ang pagkakamali. Kaya dapat hindi ginawa ni Jayan yun, pero siguro nasaktan lang kasi siya ng sobra. Ikaw ba naman kasi ganunin ka ng iyong best friend? Tinuring mo tunay mo na matalik na kaibigan pati ng iyong asawa, diba? Sobrang sakit din yun sa pakiramdam, mga barangay. Sobra. O sa mga barangay natin, pwede nyo pong i-chat or i-text or PM or mag-comment po sa ating live ng inyong mga reactions and comments about sa ating story ang naganap po ngayong araw na ito, mga puso, mga barangay. Live tayo, Barangay FM 97.5 Palawan at sa Papa Buloy 975 and sa 0950-738-1028. Babasahin po natin yan sa ating pagbabalik dito lang po yan sa ating programang Barangay Love Stories. Oras natin mga puso, mga barangay, 1:32 na po ng hapon. Ayun o, oras natin mga puso, mga kabarangay. Ngayon ay 1:39 na po ng hapon. Nagbabalik po
programang Barangay Love Stories, and syempre daw pa rin po ang inyong Papa Buloy, mga puso, mga kabarangay. At yun na nga ang nangyari sa ating storya, sa storya ni Jaya, na siya ay ang daming pinagdaanan, mga puso, mga barangay. Bakit kaya kung sino pa yung nagmamahal ng totoo, ng lubos, sila pa talaga yung nasasaktan, mga barangay? Bakit kaya na sila na nga yung niloloko, sila na nga yung sinasaktan? Bakit kung sino pa yung niloloko, sinasaktan, sila pa yung naging hindi successful sa love life? Pero yung mga manloloko, sila yung masaya. Bakit kaya ganun, mga barangay? Ayoko na ng ganun pakaramdam. Kailan kaya makakakamta ni Jayan ang tunay na pagmamahal at mararamdaman yon? Kasi akala niya si Miko na eh. Naging masaya na siya, kinasal na sila. Ang pangit pa doon kasi mag-asawa na sila. Nung kay Rodel before, okay lang kasi nga magjowa pa lang sila. Kaya lang syempre sobrang sakit din kasi sobrang minahal niya rin si Rodel. Bakit kaya may mga ganong klaseng tao na hindi makontento sa pagmamahal, sa totoong pagmamahal ng mga taong nagmamahal sa kanila? Hay, buhay nga naman, mga barangay, no? Pero darating ng panahon, Jayan, makakamtan mo rin ang tunay na kaligayahan. Siguro sa ngayon, hindi pa ngayon. Siyempre, marami ka pang pagdadaanan. Katulad ko ako, mga barangay, marami akong pinagdadaanan pa. Pero naniniwala ako na balang araw, makakamtan ko rin yung tunay na kaligayahan. At sana kapag dumating yung araw na yon, ikaw pa rin. Sa mga barangay natin, live pa rin po tayo sa ating Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa akin po, Papa Buloy 975. Pwede niyo pong i-chat dyan or i-comment po sa ating Facebook Live ang inyong mga reactions po sa ating storya ngayong araw na ito. And syempre, sa text line po natin na 0950-738-1028. Sa tingin niyo, mga puso, mga barangay, tama bang ginawa ni Jaya na ginantihan niya itong si Miko, ang kanyang asawa? At sa pagganting niyang yon, nasaktan hindi lang si Miko, pati yung kapatid ni Miko. Ang dami na nasaktan, no? Sobrang gulo na ng kanilang relasyon. Hindi na tama yung mga barangay. Para sa akin, hindi na healthy yung ganun. So dapat mas pinili na lang ni Jaya na humiwalay na lang, umalis na lang, dahil sa pagganti-ganti, mga barangay, hindi nyo alam na hindi lang kayo nahihirapan. Marami pa kayong taong nadadamay, na yung mga taong nagmamalang din ng totoo, pati sila nadadamay na walang kaalam-alam, diba? So bad. Wow! And sabi ng barangay natin dito, good PM po, Papa Buloy and Sender. Alam mo po na maling-mali po ang ginawa mo. Hindi po sapat or hindi po sagot sa problema po ang isa pang problema. Mas maigi po na ginawa mo na lang sana na nagdasal ka na lang po ng mataimtim and sa Diyos po, at pagkatapos po nun, kinausap mo po ng masinsinan po ang iyong asawa. And if mahal mo po siya, tutulungan mo po siyang maging matinong tao at bibigyan mo po siya ng ng chance po na ituwid ang kanyang pagkakamali. And if sakaling hindi po niya yon, hindi po siya pa rin po na maging baluktot po, ay doon ka na po sana makipaghiwalay po. At wag ka na pong gagawa ng kasalanan. Kasi po, makakaganti ka nga, pero ang chance po na makamit mo po ang kaligtasan po mula po para po sa next life mo po ay mawawala. And humingi ka po ng tawad sa Diyos and Sender, at gawin mo po ang sinabi ko po. Thank you po, galing kay Lazaro. Ayun, tama rin naman naituran ni Lazaro, mga puso, mga barangay. Alam nyo, mga barangay, sabi nga nila, yung pagganti, mga barangay, walang magandang maidudulot yan. Gaganti ka nga sa kanya, nasaktan mo nga siya, pero ikaw magiging masaya ka ba? Hindi, kasi naandun pa rin yung pain na dinulot dun sa'yo, at yung pagganti mo, maaring pwede ka rin balikan. Magaganti-gantihan lang kayo, walang magiging masaya sa inyo, diba? So sa mga barangay natin, babasahin pa rin po natin sa ating pagbabalik yung mga reactions at comments po ninyo sa ating storya for today's video. Magbabalik po ang programang Barangay Love Stories ng Barangay FM forever.
Ayun Sigaw ng Puso mga kabarangay by Father and Son. Dito lang yan sa Barangay FM Forever. Ayun ang oras natin mga puso, mga kabarangay ay 1:53 na po ng hapon. At pinag-usapan pa rin po natin ang problema. Ang kwento po ng ating kabarangay na si Jayan at yung nangyari sa kanyang buhay pag-ibig mga puso mga barangay. Sabi ng kabarangay natin dito, and good PM po Papa Buloy, and pabida ko lang po pala kami dito po ng mga kasama ko po sa sa Kuanggo, tama ba? Sa Kuanggo. Kuanggol, Almer, Nene, Rex, JR, kay Alan, and pati na rin kay Manong Luis. And tsaka po na rin pa pala yung lead man po namin na si Bobby Ibanez po. Simi nga po pala Papa Buloy, si Ryan, Ryan pala, Ryan. Galikarte Ryan. Hello dyan sa'yo Ryan, maraming salamat sa pakikinig. Ito pa sabi ng barangay natin dito sa ating text line. Hello po Paps, pangit po yung ginawa ni Jayan na gumanti po siya. Hindi po sila magiging masaya sa huli po Paps. Yun lang po, maraming salamat. Pabida lang po pala kami dito po sa bahay po na nakikinig po sa inyo. It's me nga po pala si Ella. Hello sa'yo Ella, maraming salamat sa pakikinig. Tingin kayo po mga kabarangay, naranasan nyo na ba yung kaibigan ninyo mismo? Yung itinuring nyo na matalik na kaibigan, tapos yun pa yung nanloko sa inyo? Yun pa pala yung other man or other woman ng inyong kapartner, ng inyong karelasyon, ng inyong asawa? Si Mama Donna na experience. Ano ang pangalan nun, Mams? Ano ang pangalan niya, Mams? Sa ano yun sa first, no? Ano ba kayo, Mams? Si Cora? Hindi ka si Cora. Hindi si Cora. Charot lang. Kaya mga barangay, text nyo nga sa akin or i-PM nyo po sa ating Facebook kung naranasan nyo rin ba na maagawan kayo yung mismong sarili nyong best friend or matalik yung kaibigan. Sobrang sakit kasi ng mga barangay, parang tinuring mo na siyang kapatid. Pagkatapos ganun lang yung gagawin sa'yo, siya lang pala yung manluloko sa'yo. Ang bakit pa dito, si Cheche, siya pa yung nagreto. Siya pa yung naging tulay-tulay dito kay Miko pati kay Jay. Yan, siya pala yung mga agaw. Grabe ng mga barangay, bakit kami mga ganong klaseng tao? Kadami namang pwedeng mahalin, bakit yung pa yung may mga sabit na? Basta ako, isa lang yung minamahal ko. Kahit hindi ako mahal na mahal ko yun. Sobra. Kere. Sa mga palagay natin yan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Barangay Love Stories. Text lang po kayo 0950-738-1028 sa Facebook po, Barangay FM 97.5 Palawan, sa Papa Buloy 975. Ano ito po mga barangay? Sa mga oras natin mga puso, mga kabarangay, 2:09 na po ng hapon, and syempre daw pa rin po ang inyong Papa Buloy. Pinag-usapan pa rin po natin ang storya po ni Jayan, mga barangay. Kayo po ba mga barangay, naranasan niyo po ba yung mga naranasan ni Jayan? Nagmahal siya ng sobra, yung kahit nasasaktan na siya, hindi niya mabitaw-bitawan yung taong minamahal niya, kahit na binabaliwala na siya, kahit na niloloko na siya. Pagkatapos, yung naranasan niya pa, inagawan pa siya ng jowa o ng asawa ng kanyang matalik na kaibigan. Grabe, no? Aksaklap. Tapos, mali lang na ginawa nito ni Jayan, mga barangay, gumanti siya dito sa asawa niya at nagloko din siya. Sa mga barangay natin, kung ano pong reactions at comments po ninyo, pwede po yan. Mag-text lang po kayo 0950-738-1028. Sa Facebook po, nakalive pa rin tayo, Barangay FM 97.5 Palawan at sa Papa Buloy 975. Ito po sabi natin kabarangay sa ating Facebook, galing kay John Perez. Aba, sabi niya dito pa, shoutout ko lang po pala Papa Buloy, yung mga trabahador po dito po sa na sila Jace Reson, and pati na rin po si Agring, kay Jojo, at pati na rin kay Jesse Junior po na mga pala lagi po nakikinig po ng programa mo po. Maraming salamat. And kay Jonet Bustamante, sabi niya, hello po Papa Buloy, and parang pong ako yan.
Parang pong ako yan eto po kasing boses nila ilang beses po kasi akong niloko. Kaibigan po, kaanak pa nga po sila Sobrang sakit po kasi po ako man daw po ang pinakasalan, pero iba po ang kasiping. Aray! And gawin niya po usap na lang po sila kung maayos pa. Galing yan kay Jonet. And kaya po maglokohan sila, maghiwalay. Kesa daw po maglokohan sila, maghiwalay na lang sila. And ramdam ko po si Jayan, galit yan. Tama ka. Kesa maglokohan sila, magantian sila, mas mabuti pa na maghiwalay na lang sila. Kasi parang sinisira lang nila lahat. Pati yung relasyon nila, pati yung mga konting natitirang pagmamahal sa kanilang sarili. Sinisira nila mga puso mga barangay. Pangit naman kasi nagagantihan Hindi naman kasi magandang gawain yung maganti ka mga barangay. Hindi ka magiging masaya kapag nakaganti ka. Sabihin na natin na nasaktan mo siya. Diba? Sabihin na natin na nakaganti ka, nasaktan mo siya. Pero ikaw, totally, masaya ka ba? Hindi. Magiging masaya ka dahil syempre na nasaktan mo yung tao na nakit sa'yo. Pero hindi ka magiging masaya sa huli. Kasi daladala mo yan. Daladala mo yung guilty, daladala mo yung pain, daladala mo yung lahat ng hindi magandang nangyari, dala-dala mo pa rin hanggang sa dulo. At hindi ka magiging totally masaya kung hindi mo ni-accept yung sarili, hindi mo tinatanggap sa sarili mo na ganun talaga, diba? Mga puso mga barangay. Ako mga barangay, lahat naman tayo gusto maging masaya, diba? Lahat tayo gusto maging masaya. Lahat tayo ayaw masaktan. Pero kasama na sa parte na sa buhay natin yan yung masaktan tayo. Kasi alam niyo mga barangay, doon natin masusukat kung gaano tayo katatag, kung gaano natin kamahal yung sarili natin, kung gaano tayo katapang. Pero kung mahina tayo, hindi natin malalampasan lahat ng mga problemang pinagdaraan at pagdaraanan natin. So mga barangay natin, tuloy-tuloy pa rin po kayo sa pagtitext sa ating mga reactions po at mga comments po ninyo mga puso mga barangay. 0950-738-1028. Hello nga pala kay Jason Galvez, ang pogi ng Inagawan. Hi! Kamusta ka? Sana na siya okay kang kalagayan, I miss you. I miss you agad, di ba ka nagkikita? Di ba totoo yung manyaki si Jeffrey? Totoo yan sinabi mo, Jason Galvez. Ingat ka palagi, ha? Ako po yung papabuli ng Barangay FM, mga puso mga Barangay forever. Someone Like You by Adele. Balang araw makakahanap din ako ng Someone Like You or Better Than You pa nga Dito lang yan sa Barangay FM forever. Ayun mga puso mga barangay, oras natin 2:22 na po ng hapon. Nagbabalik po ang programang Barangay Love Stories. Ako pa rin po ang inyong Papa Buloy at pinag-uusapan pa rin po natin ang storya ng buhay ni Jayan, mga puso mga barangay. Kayo ba mga barangay, na-experience nyo ba ito? Kasi ako mga barangay, never ko pang na-experience na maagawan ako ng kaibigan, pero parang gusto ko gawin. Wow! Nang agaw wala. Parang gusto ko gawin, Alfred. Charot lang. Pero yung yung naagawan wala pa. Wala pa naman. Pero hindi, may nangagaw pero hindi kaibigan. At yung naghabol, yung kumbaga patuloy na nagmamahal kahit na nasasaktan, kahit na nababaliwala, yan madalas ko gawin talaga yan. Pareho kami ni Jayan doon. At tapos sabi ng kabarangay natin dito, gandang hapon po Papa Buloy. And para po sa letter sender po, and masakit po talaga. And isipin na kaibigan mo pa ang ahas po sa'yo. Naging masaya po. Naging masaya ka nga dahil po sa kanya na kaibigan mo. Pagkatapos po kaibigan mo pa tong sumira po sa pagsasama po ninyo ng asawa mo. At siya pa po ang tinuring mo po na kaibigan, sawa. Sawa? Kaibigan, sawa. Baka yung sawa na ahas. Letter sender, ikaw lang po ang mag-adjust. Ayusin mo po ang pagsasama po ninyo ng asawa mo and putulin mo na po yung Ay mo putulin niya.
Putulin mo na po yung mayroon kayo po ng dati mo pong boyfriend. Kala ko ano mo putulin niya. Kaya hingiin ko na lang. Itabi ko matulog. At i-focus mo na lang po sa asawa mo po ang oras mo po. Baka po magkaayos po kayo and ng asawa mo. And sa huli po, wag mo na pong isipin ang paghihigante sa kanya po, Papa Buloy. And nakikinig po kami para parati po. And pabida ko lang po pala, Papa Buloy, asawa ko po na si Polds Climaco and from Mama Bing ng Langogan. Hello po sa inyo. Tama yung sinabi ni Mama Bing kasi pag maghihiganti kayo mga barangay, alam nyo, mas lalo na magiging magulo yung sitwasyon. Mas lalo na kayo hindi magiging masaya. Mas lalo kayo hindi makakausad sa buhay. Kasi kung puros paghihiganti ng paghihiganti, diba? Wala nang mangyayari sa buhay ninyo mga barangay. Kaya ako mga barangay, never ako nagiganti sa mga taong nanakit sa akin. Never. Mas pinagpray ko na lang sila. Tapos, hindi kasi hindi naman ako marunong magganti Hindi ako mabuting tao. Kahit pa paano, masamang tao rin naman ako. Pero hindi ko iniisip na pagigantihan sila. Yung ganun. Hindi ko isipin na pagigantihan sila kasi wala mangyari sa akin. Inisipin ko na lang, tanggapin ko na lang yung katotohanan na ganun talaga ang mangyari sa buhay ko. Na walang magmamahal sa akin ng totoo. Na walang hindi ko na kasi alam sabihin ko, kaya iyak-iyak na lang ako Buti na lang nandiyan si Jason Galvez. Salamat Angel Oxin, salamat Angel. Sa mga barangay natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga puso mga barangay. Text lang po kayo 0950-738-1028 sa Facebook po, Barangay FM 97.5 Palawan. Naka-live pa rin po tayo dyan. And sa Papa Buloy 975. Ito po, mga kapuso. Nila, bandera ko'y titutumba. Ayun o, oras natin mga puso mga barangay. 2:45 na po ng hapon. Huling bahagi na po ng ating programang Barangay Love Stories. And syempre daw pa rin po ang inyong makakasama, Papa Buloy po mga puso mga kabarangay. And pinag-uusapan pa rin po natin ako. Ang dami palang nakarelate sa ating istorya. Yung niloko ng kaibigan at ng kanyang jowa. Makilala rin ako dyan mga kabarangay. Bakit kasi ang hirap lang, syempre, ang sakit kasi sa part yun ni Jayan mga puso mga barangay. Yung mismong matalik niya pang kaibigan na hindi niya inaakala na magagawa. Kasi nga, siya yung nagko-comfort dito, sa kanya nagraran kapag may mga problema sila sa kanyang mga asawa, sa kanyang asawa. Tapos siya pa pala yung manluloko. Siya pa pala yung babae ng asawa niya. 'Di ba? Grabe lang talaga. Sobra lang ang pangit lang sa part ni Jaya na ganun yung nangyari mga puso mga kabarangay. O kayo po ba mga barangay, kung naranasan nyo po yun, ano yung ginawa ninyo mga barangay? Ginawa nyo rin ba yung katulad ng ginawa ni Jaya na gumante dun sa asawa, nagloko rin para masaktan lang yung asawa, or nakipaghiwalay na lang kayo? Kasi ginawa ni Jaya, gumante siya At ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung paggagantihan nilang dalawang mga barangay, yung paglalaro nila ng apoy. Sana all naglaro ng apoy. Kailan kaya tayo maglaro ng apoy? Katagal ko na ba naghihintay? Bugahan mo man ako, sige na. Nagpabuga ng apoy. Ito pa sabi ng barangay natin dito. And magandang hapon po, Papa Buloy. Binibida ko lang po pala, Papa Buloy, ang si Jess Baboy po na baryado. Na busy po at seryoso po sa kanyang buhay. Wow! And ang bait mo naman. Sana kunin ka na ni Lord. Alright, Jess, it's me nga po pala si Edmond Apgaw po ng BM. Hello sa inyo, kamusta na kayo? Jess Baboy, Pingkayaw. How are you guys? Hindi na kayo napapasyal sa Manang Lolits Mamaya naandyan kami ni Ma'am Shi, ni Mama Donna sa Manang Lolits, Bulalawan, Tapsilogan. Alright, kita-kits tayo dyan mga puso mga barangay. Daddy P, sila Daddy P sa kasi Tito Yoji, wala na rin namin nakikita dyan. Kailan kaya kayo makakapasyal po ulit dyan sa Manang Lolits, Bulalawan, Tapsilogan? Si Madam si Madam Jovi. Ang taray, nasa Iloilo. Sana pabiyahe-biyahe lang. Wala tuloy kasama si JR dun sa kanila sa bakungan. JR, ba gusto mo nang kasama? Sabihan mo lang ako, Kung natatakot ka, nalulungkot ka dyan, sabihan mo lang ako. Diyan ako magstay. Diyan na nagstay sa bakungan. Nila nga pala,
Kay Kap Manaig ng Baungan na ikinig din sa atin. Kina Judel, kamusta kayo dyan? Kila Ate Maylene, kina Kuya Omar, hello po. Sabi ng kabarangay natin dito sa ating Facebook naman tayo mga puso, mga barangay. Live pa rin po tayo, Barangay FM 97.5 Palawan. Galing kay kay Maylene Gutaya. Sabi niya dito, hello po Papa Buloy. Pa-request naman po ako ng song na lang ako po ng habang nakikinig po. Pa-request lang po ako. Habang nakikinig po, isa Unbreak My Heart. Wow, gabi. Ang ganda ng kanta yung mga barangay. Please unbreak my heart. Unbreak my... Pause na ako, wag na ako magkanta. Say you love me again. Pause na naman ako. Bakit lang bilis na maubos ang boses ko? Hindi to pwede maubos yung mga barangay dahil sunod-sunod ng aking paghanap buhay. Hindi to pwede. Kailangan to ng asawa ko. Ano ba sabi ng kabarangay natin dito? Galing kay Dagilio Christian. Sabi niya, hello po Papa Buloy. Pa-shoutout na po pala kami dito po sa Barangay Irawan na always po na nakikinig po sa programa niyo po. And Papa Buloy, yun lang po. Thank you po. Maraming salamat din sa ipakikinig, guys. Sabi ng kabarangay natin dito, hello po Paps. Kung ako po kay Jayan, dapat hindi na po siya gumante kasi po wala pong patutunguhan kung magagantihan lang po silang mag-asawa. Mabuti pa makipaghiwalay na lang sana siya. Mas okay pa yon kesa magagantihan lang po sila. Maraming salamat Paps, galing yan kay Bell. Hello sa iyo Bell. Salamat sa iyong pakikinig Bell. Bell plus lat. Equals. Charot. Ito pa sabi ng barangay natin dito sa ating Facebook. Hello po Paps, magandang hapon po and nangyari din po sa akin yan. Best friend ko pa po ang naging kabit po ng aking asawa po. Sobrang sakit pero hindi pa ako gumante. Ang ginawa ko po, iniwan ko po yung asawa ko pero sinaktan ko muna silang dalawa. Papanakit to It's me nga po pala si Jaya. Hello sa iyo Jaya, maraming salamat sa pakikinig. Munti ka na mag-Jaya na. Salamat sa iyong pakikinig dyan. Huwag naman din yung pisikalan na sakitan mga barangay. Grabe na rin naman yun. Ako hindi ako mapanakit na tao. Kasi takot din ako mabalikan. Baka masuntukan ako Ayoko ba yung mga barangay nagsuntok-suntukan? Siguro pag pag nakainom, kaya. Paglasing lang diba? At least paglasing hindi malambing. I mean, at least hindi lang ako malambing paglasing. Malambing ako, lasing man ako hindi, At matapang ako, lasing man ako hindi, sa mga barangay natin dyan, wala na po oras si Papa Buloy. Susunod na po ang programang Triplay. Kasama po ako dyan sa si Mama Donna. Ayun lang po, para sa aking mga barangay, hindi tama na nagantihan gumanti itong si Jayan doon kay sa kanyang asawa. Sa kanyang asawa na si Miko. Kasi walang mangyayari, hindi kayo magiging masaya kung magagantihan lang kayo. And kung narinig mo man to, Jayan, naka-live tayo sa Barangay FM 97.5. Panoorin po tong aking komento. Makipag-iwalay ka na lang. Or kung di nyo na talaga kayang ayusin ba, diba sabi naman ni Miko, lalayuan nyo na tong si Cheche. At basta ayusin nyo na rin yung buhay ninyo. Kung ganun man din, edi mas okay na yon. Ayusin yung buhay ninyo. Pero sana naman wala lang sumbatang mangyayari. Yung talagang totally na kakalimutan nyo ng lahat. Hindi naman kakalimutan, kumbaga totally na mag-move forward na kayo. Huwag nyo nang balikan yung nakaraan. Kasi the more na babalikan nyo yung nakaraan, mga puso, mga barangay, mas lalo lang hindi magiging maganda at healthy yung relasyon nyo. Kasi magsusumbatan kayo, mag-aaway kayo palagi. Ngayon, kung kaya pang ayusin. Kung hindi na, huwag na kayong magantihan, maghiwalay na lang kayo. Alright? Sa mga barangay natin, maraming salamat Sir Bong Villanueva, Sir Kay, Sir Harry, Sir Alvin, Sir RV, kay Ma'am Dayan, kay Ma'am Ella, Ma'am Grace, Madam LV Tan, mga taga Bong Villanueva Salon, Robinson Space Branch, thank you so much for my hair. Maraming salamat din kay Mama Nika, Ate Cherry Lynn, mga taga Mama Nika Aesthetics, Boss Bats Martinez of Martinez Meat Shop, Boss Tongski ng Kirby's Lechon, maraming thank you po. And kay Madam Connie Rojo, Sir June Rojo, and kay Madam Nancy Sir Pael Sungkayaon of Red Macopa Kambingan. And thank you so much din po
kay Mami Martin Batumbakal, and kay Daddy Ching Viray ng Manang Lolits Bulolon, Tapsilogan. And see you guys later there. Sabi niya dito, pa-request po ako ng song na Beer. Sabi ni Jeff. Jeff, you're so lasinggero. Pati ba naman sa kanta, lasing ka pa rin. And nangyari din daw po yan kay Jeffrey. Yung niloko po siya ni Donut. Sinong Donut? Ikaw, Jeffrey, hindi ka sinasabi. Heist. Kaya mo yan. And kay Andy Judy Tross, magandang sexy and pretty and lovely. Sa nanay ko, tatay ko, ate ko, papi sa amin, sa kuya ko, kay Alexa, kay Madam Cherry, and kay Sir Justice ng Queen Jasmine Bridal Gown and Suit. Tomorrow again, mga puso, mga barangay, another story po ang ating mapapakinggan. Abangan nyo po yan. Maraming salamat sa mga barangay natin. Ako po ang inyong Papa Buloy ng Barangay FM. Savage Love. Dito lang yan sa Barangay FM forever.